Ito na po yung ating part 2 sa ating previous upload mga paps, no, tungkol po dun sa may kung paano ko nga po pininturahan itong kitchen cabinet na ito na gamit po yung acrylics na pintura. At dito naman mga paps, ang gagamitin ko naman dito ay peacock na powder gold na hinihalo ko po ito sa sanding sealer. Pero pwede nyo rin po itong hihalo sa mga top coat gaya po ng polyurethane, kasi polyurethane po ang aking itatop coat dito. Pero ang ginawa ko po rito, sa halip na idiretso ko na lang po sa top coat, ay ginawa ko po muna sa sanding sealer para mahabol ko po yung isang kulay or dati ng kulay ng molding dun po sa ceiling. So ayan mga paps, bali sinimulan ko na po ito na isprehan. So kung makikita nyo, parang hindi pa masyadong kuha yung kulay, gawa nga po na medyo darker po yung nasa ceiling na molding. So paunti-unti lang mga paps hanggang sa makuha nyo na yung tamang kulay, doble lang ho ng doble. Ayan. Kasi kung sa top coat po natin ihahalo yan, para kung hindi pwede, kasi sa polyurethane po natin ihahalo, masyadong makapal at may posibilidad po na magbubbles, kaya sa sanding sealer natin to inilagay. At ayan mga paps, tinatanggal na po natin itong masking tape, gawa nga po na baka po ma-sprayhan din itong ating hinaspian, kaya po natin ito tinapean. At saka maganda yung lining kapag may masking tape. Ayan na po siya mga paps, nakuha na po natin yung tamang kulay dun po sa dati ng ceiling or dati ng molding dun sa may ceiling. Ayan. At isasabay na natin dito, bago po natin top coatan yung pinaka molding po ng kitchen cabinet, ay isasabay na po natin itong ating hinaspian, kasi hindi ko pa ito na itop coat, na sanding sealer ko lamang po ito, pero nakapreparasyon na po ito para po dun sa pagtatop coat. At gagamitin po natin top coat dito ay polyurethane. At ito na mga paps, no, tinapkot ko na po ito gamit po yung polyurethane. So ang templada po ng polyurethane na Hudson ay 3:1. Tatlong parte po ng top coat at isang parte po ng catalyst. Mababasa nyo po yan sa label po ng lata. Ayan. At next step na gagawin natin dito mga paps, kasi hindi pa po ito tapos, ang pinakahuli natin gagawin dito ay pipinturahan po natin yung loob ng cabinet. Ang ating gagamitin naman po rito ay rain or shine na gentle touch ang kulay niya. So off-white po ito mga paps. So bakit nga po ako gumamit dito ng water base na pangkulay po dun sa loob, o ang aking pinaka final coatings na, kasi gawa nga po na acrylics naman po yung ating preparasyon dito. So pwede po ito mga paps, no. Baka po magtanong kayo na water base, bakit hindi na lamang po na acrylics din na pintura na ating inaano. Syempre nag-aano tayo para maka minus po tayo sa gastusin. So napakamahal po, kasi kung alam nyo po yung presyo ng mga solvent type na pintura, ay mahal po yan mga paps. So dito mapapamura po tayo. Hindi naman po ito sinasabi na hindi matibay. Matibay ito mga paps, kasi nga gawa po na acrylics po yung pinaka pundasyon natin dito, or solvent type. Ang gagawin naman po natin dito, bago po natin to i-apply dun sa may loob po ng kitchen cabinet, hahaluin po muna natin to ng mabuti, kasi meron pong parte po dito na namumuo yung pinaka kulay niya. So dito haluin po natin to mga paps. Pagkatapos natin tong haluin na mabuti mga paps, no, ipapahid na po natin ito gamit po itong baby roller na cotton. At kung gusto niya naman po ng maganda pong finish, pwede po kayong gumamit ng baby roller na Woolmax. Ayun mga paps, pang finish po yun na baby roller. At pagkatapos naman po natin ito mapahiran ng buo mga paps, maghihintay lamang po tayo na matuyo bago po natin ito i-second coat. Mas mainam na hanggang umabot po tayo ng 3 coatings para po matibay po talaga siya. Pagkatapos po natin itong mga first coat ng ating ginamit po na pintura dito na water base, hindi po may iwasan na lumagpas po dun sa boundary ng ating surface mga paps, no. Lalagpas po yan at mapupunta po yan dun sa pinaka edge po ng plywood. So ang mangyayari niyan mga paps, pupunasan po natin yan ng basahan gamit po yung estupa o kahit anong uri ng basahan na pwede natin ipampunas dyan, kasi pangit po yan kung hindi natin mapunasan, kasi magsisilagpasan po yung pintura dyan. So yung gagawin po natin, pupunasan po natin para po malinis po siya tignan.
Ayan. At kung sa second coat naman, kung ganyan rin po yung mangyayari, pupunasan lang din po yan para po maayos at maganda tignan. Pagkatapos naman natin mapinturahan siya ng kabuuan mga paps, ang ginawa ko po rito ay 3 coatings po ito mga paps, no, para po makatawan po yung kulay niya. At hindi ko na po naisama po sa video gawa nga po nga na medyo matagal na yung ating video. Ayan. So sana yung video ito mga paps nakatulong po sa inyo. Pakipanoorin nyo na lang po yung aking part 1 kung paano ko po hinaspian ko po yung mga edges ng cabinet na ito. Maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo mga paps sa Facebook at saka po sa YouTube.